Umabot na sa international stage ang panawagan para sa katarungan at kalayaan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya ay kasalukuyang nakadetain sa ICC detention facility sa The Hague, Netherlands. Hindi Pilipino kundi isang Hapon ang matapang na nagtanggol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa harap ng mga kapwa-banyaga sa isang session ng United Nations Human Rights Council o UNHRC sa Geneva, Switzerland. Sa talumpati ni Shunichi Fujiki ng International Career Support Association sa UNHRC, pinuligsa niya ang umano'y political persecution laban sa 80 anyos na dating Pangulo. Binigyan diin ni Fujiki ng pagdala kay Duterte sa ICC noong buwan ng Marso na karang taon ay walang proseso. Ayon sa kanya, nalapastangan din ng insidente ang kalayaan ng Pilipinas na magpasya sa internal affairs ng bansa. I stand here to denounce a grave injustice. Rodrigo Duterte, 80 years old, former president of the Philippines, who bravely fought illegal drugs to protect millions, has been unlawfully removed from the homeland and held in the prolonged pretrial detention by the ICC in The Hague. Iginiit ng Japanese researcher sa UNHRC na hindi makatarungan ang pagkakakulong kay Duterte sa ilalim ng pangdaigdigang batas. Kinwestiyon niya ang pakikialam ng ICC lalo't hindi dumaan sa paglilitis sa mga local court ng Pilipinas ang dating Pangulo. Sinabi rin ni Fujiki na ginagamit umano ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sitwasyon upang sirain ang pangalan ng pamilya Duterte. Dahil dito, patuloy siyang nagsasalita sa mga international forum upang ipaalam sa mundo ang kanyang panig sa kaso. Binatikos din niya ang ICC dahil sa 3 beses na pagtanggi sa hiling na pansamantalang makalaya ang dating Pangulo. Since March 11, 2025, exactly 1 year ago today, this elderly leader has endured detention, separated from family and serious health issues. Global rallies and protests in The Hague and throughout the world demands the interim release, which has been unlawfully denied by the ICC 3 times. This over 1 year pretrial detention raises profound question about compliance with the Rome Statute's guarantees of human treatment and speedy trial. Para kay Fujiki, malinaw na paglapastangan sa human rights ni Duterte ang ginawa ng ICC. Si dating Pangulong Duterte ay nakaharap sa kasong crimes against humanity sa ICC dahil sa war on drugs noong kanyang termino. It is an affront to human dignity and the abuse of international justice for political ends. We urge this council to demand humanitarian review and interim release of President Duterte. Justice must be fair, not a weapon against the people. The majority of the Filipino voice will not be silenced and depressed. Ang pagkilos na ito ay bahagi ng kampanya ng Republic Defenders for Peace and Unity at Duterte supporters dito sa Japan upang ipakita sa international community ang injustice laban sa dating chief executive. Sa ngayon, naghahanda ng mga supporter ni dating Pangulong Duterte dito sa Japan para sa pagdiriwang ng kanyang 81 kaarawan sa darating na Marso 28. Ayan, Attorney Sal, naipalabas po sa ating balita yung a while ago yung panawagan ng isang Managing Director for United Nations Affairs, itong pagpapalaya nga kaya dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Ano pong masasabi ninyo sa ulat na ito? May makakatulong po ba ito? Well, propaganda-wise, makakatulong yan. Kung matatanda mo, nung ako'y nasa Hague, ako'y tinanong ng mga reporters noon kung ano ang pwede pang gawin. At sabi ko, dahil nga ako'y nangangamba na itutuloy nila ang trial at conviction ni Presidente Duterte. Pag nangyari yon, sabi ko, nag-iisip ako na pumunta na lang sa United Nations. Kaya lang di pa natin alam dahil hindi naman kabahagi ng ICC sa United Nations. At ganun pa man, talagang yan na lang ang pag-asa natin. Ikalat sa buong mundo ang kawalan ng katarungan ang ginawa nila kay Presidente Duterte. At natutuwa naman tayo na kahit isang dayuhan ay nagbibigay ng kanilang mga suporta at pagpapahayag ng kanilang damdamin sa kawalan ng batayan, kawalan ng katarungan ang ginawa nila sa Pangulong Duterte. At yan ay isang panawagan at the same time doon sa mga closeted, yung mga nakatagong Duterte supporters na hindi pa nagpapahayag, natatakot pa rin na manindigan dahil sa pangamba ng administrasyon ay uusigin o tutugisin sila. Lalong-lalo na dyan sa Kongreso. Marami mga kampi si Presidente Duterte na nananahimik pa. Sa Senado, ganun din. Noong siya'y inaresto, hinuli, itinapon,
ilan lang sa mga senador ang nanindigan na kinontra ng hayagan ang illegal na aresto. Mabibilang mo sa daliri mo. Si Batulang, si Bongo, si Robin Padilla, at basta dalawa pa. Pero the rest, na mga talagang mga alam naman nating supporters ni Duterte, nanahimik sila. At yung iba naman, hindi lang nanahimik, bumaliktad. Mm. Kaya siguro, tinuturo nitong kinatawan ng Hapon Mm. kung paano magtanggol sa isang tao na kahit na hindi niya kalahi, nakikita niyang talagang walang batayan ang ginawang pag-usig sa kanya at pagpapakulong sa kanya. Kaya hindi niya matagalan na hindi magsalita sa United Nations upang ilantad sa buong mundo ang ginagawang pagdurog, pagsira sa kalayaan ng Presidente Duterte.